tanong and yung natural competition about it, naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami, kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung Pinklawan at Dilawan. Hindi naman nawala ang Dilawan or Pinklawan or Pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan pa namin. So, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. So, nag-mature na ba yung mga botante natin, ma'am? Oh, I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, by force of suffering, sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin, sa ayaw natin at sa gusto. I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinyon, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy kong aasahan yon. And yun yung dapat naming respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag-mobilize. Hindi lang tuwing election, but every year in between. Okay, Mayan and then Marlon. Ma'am, sorry, balikan ko yung sa minority issue. Kasi sabi nyo, parang hindi option sa inyong, gusto nyo consistent minority kayo. Yes. Pero sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sila din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gustong mag-majority? Wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam nyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, we have our own decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan, kahit at lalo na sa loob ng tinatawag kong oposisyon. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So, sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa independent bloc, sa loob at sa labas ng Senado. Ma'am, but since kayo yung nagtulungan ng eleksyon, Yes. meron bang paunang pag-uusap na, pag manalo kami, magkakasama tayo sa anumang bloke sa Senado? May ganun. Well, nung all the years of preparation and all the months of campaigning, syempre we really feel for each other as allies. Okay? So, pero walang hard and fast na usapan na singilan ngayon sa isa't isa. So, ito ang pagsara ng 19th Congress at sa pagbukas ng 20th Congress, kailangan at nagsimula na kaming mag-usap last week para mag-level off ano yung magiging disposisyon ng bawat isa and therefore ano yung magiging organizational shape ng anuman, minority man yan or independent bloc man yan. Ma'am, sabi nyo, in the next 9 months, hahamigin nyo yung forces ninyo. So, does that mean in the next 9 months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, magde-decide kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner kasi syempre somewhere up the road pa yan. Pero palagay ko kung magtatagumpay kami in the next 9 months na pag-isahin yung lahat ng mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa and pati yung yung level of confidence and comfort going into a selection process somewhere up the road pa, siguro many months pa or a few years from now. Pero at least mas magkakapalagayan ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next 9 months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming kapangyarihan sa ngayon.
affirmed, as validated ng ating mga botante. So yung hindi namin na-maximize na pagkakataon ng 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And bakit ba 9 months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. So, magbuntis kami ng ganito, and sa pagkatapos ng 9 na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa, mas consolidated at mas may potential na opposition. So dun sa 9 months, ma'am, i-consider nyo ka naman yung mga lesson na natutunan nyo nung tumakbo si VP Lenny sa pagka-presidente. Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings o kapalpakan? Well, yung mga lessons namin nung 2022, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importanteng inputs yon. Pero mag-e-evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa institutional memory ng opposition sa Pilipinas, at para ma-apply namin, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino makakasama nyo dun sa gagawing assessment na yan? Well, lahat ito ay happening simultaneously, yung pag-uusap sa aming tatlo ni na Sen Kiko at Sen Bam, yung pag-reach out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag-reach out sa iba pang mga allies, yung pag-reach out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon. May sariling proseso, yung mga kasama sa House. Gusto kong makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa mga local government units at sa iba pang mga bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming nagtagumpay din. So before Marlon, ma'am, possible na sa 20th Congress, 3 block magkaroon sa Senate, minority, majority, at independent block? Posibleng-posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, magi-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Okay, Marlon. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni RG kanina. So, open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressives sa 2028? Alternative doon sa Duterte at kung sino man yung susuportahan ni Presidente Marcos? There will certainly be a progressive or reformist alternative. So may at least third slate, may at least third candidate. Hindi ko pa talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin after the first 9 months ng pag-unify ng mga puwersa namin. But you're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no? I'm not saying no. I'm open to all possibilities. At yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa opposition at alang-alang sa ating mga kababayan. Will you also be open to cooperating, coordinating with other political blocs na anti-Duterte, anti-Marcos? For example, yung mga NDs or yung iba pang independent na politiko? May experience na kami working together with other blocs sa Democratic Left, and may mga sections na nandun na sa hanay ng sumuporta sa Kiko Bam, Akbayan, ML, etc., na meron na ring historic working relationships with other forces beyond yung nakasanayan naming Dem Left. So, let's see kung papaano mag-evolve yung confidence building process. Basta dito sa first 9 months, unification muna dun sa mga magkatrabaho nitong kampanya at saka yung may historic working relationships na and yung that level of confidence and trust in each other. Pag nagawa namin yung homework na yon, yun yung solid core from which we can further expand or explore. Nung considering yung nag-result ng midterm election, sa tingin niyo naghahanap na ng alternative ang publiko? Naapagod na ba sila sa mga political bickerings, yung mga bangayan?
I would like May ganun to kayong believe